Magandang araw sa inyong lahat. Magtitip po ulit tayo. Gagamitin natin yung bagong interface ko sa pagbibigay ng tip. Simple lang po yan. Yung green mga best sa huling 6 na takbo. Kaya itong area na to, yung best po yan ng bawat entry. Yung namang dilaw ay yung average ng last 6 runs. So kapag ka naka-green yung numero, ibig sabihin mas mataas, mas maganda. Pwera na lang dito sa percent early, mas mababa, mas maganda. So habang nagbibigay tayo ng tip bawat race, ipapaliwanag ko unti-unti. Pero mag-aabiso na ako sa inyo, yung data na to, kasi alam naman niyo hindi po ako nagbibigay ng tip kung wala akong basehan. Dahil wala naman tayong kilalang mga connection sa karerahan. Hindi tulad ng ibang magagaling na mag-tip na meron silang mga inside information. Hindi rin po ako nagtitip ng from intuition lang kung sino yung inaakala ko mananalo. Palagi akong merong data. Kaya hindi ako nakakapag-tip na madalas dahil katulad ngayon, kulang yan Pero kung gusto niya ng kumpletong data, yung mga racing guides po natin, although medyo nahuhuli ng labas yan, kumpleto po lahat ng data nun. So simulan natin sa race number 1. Kung naka-arrange siya normally by post position, di ba? Kasi yung iba naninibago kapag ka na-receive nila yung racing guide, naka-arrange by running style. Sadya po yun para magkaroon kayo ng idea kung sino yung mga kabayong nasa harapan. Yung mga mga front runner po yun. So dito sa race number 1, meron tayong tinatawag na latest pace rating. So ibig sabihin yung pinakahuling performance niya base sa pace rating. Hindi po kasi ako masyado nagbabase sa time, yung seconds, kasi ano lang yun yung performance niya up to the finish. Pero yung acceleration niya, kailan siya bumilis, hindi kasi kasama dun pagka nagkakarera yung mga kabayo, meron silang tinatawag na IRE or yung maximum speed. So yung maximum speed, kunwari ang karera ngayon 1,200, doon sa somewhere sa 1,200 na yon, magkakaroon siya ng maximum velocity. Ito po in-average ko na yung mga huling magagandang takbo niya, kung ano ang average maximum velocity niya o yung tinatawag nating IRE. Ito naman, sabi ko nga mas mababa, mas maganda kasi ito yung percent early, yung tinatawag nating effort ng kabayo. So parang sa kotse, meron tayong acceleration pedal. Kapag ka inapakan natin yun, bumibilis yung sasakyan, di ba? So parang ganun din sa kabayo. Kapag ka hiningaan mo, katulad niya mataas din ang bigay niyan. Pero halimbawa, ang hingi mo mababa, mataas ang bigay, mas maganda po yun. Kaya dito, makikita natin na yung veterano, kahit maliit lang ang hingin mo, mataas yung bigay. So yan na yung pang primera ko dyan, yung numero 4. Ngayon, pwede tayong tumingin sa ibang aspeto, sa fitness. Yung kondisyon, siya pa rin ang nangunguna. Kaya pwede na sigurong pang single yan Ngayon, kung gusto nyong magkaroon ng pangalawa, dahil nga maiden po ito, maghahanap tayo ng isa pang kabayo. Siya kasi stalker pwedeng sumunod lang, pwedeng bumandera. Maghahanap tayo ng mabilis din na matulin,
kaya lang yung fitness niya hindi maganda. Siguro matagal niya na nagawa yung best, hindi rin maganda. Mapupunta tayo kay Tanging Ikaw. Kasi si Tanging Ikaw, medyo manggagaling sa likuran, ex-stayer yan, at mababa yung speed. Pero ibig sabihin nakaka-maintain yan, kasi kahit syempre mababa ang hingi, mababa rin ang bigay, tsaka pangalawa sa pace rating. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng second choice sa race number 1, yung unong Tanging Ikaw. Kasi alam naman natin pag maiden paiba-iba yung takbo nila. So yan po. Kaya pupunta tayo ngayon sa race number 2. Meron tayong ilang entries to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 entries. Ang debandera natin, tingnan natin, dami 6 yung debandera. Ngayon, ang gagawin natin, tignan natin kung sino yung may pinaka magandang average pace rating. So kung papaliwanag ko ulit, yung pace rating, ang ginagawa dyan hindi time o hindi conversion ng time. Kung hindi, kinukuha natin yung pace rating nung bawat takbo nung kalahok, yung huling 6 na takbo, tapos in-average natin yung pace rating. Hindi natin ina-average yung time, kasi yung time maliligaw tayo doon kapag yung nasukatan natin sa galing ng kabayo. Sa Horse Racing Philippines, parating pace rating ang ginagamit natin. So si Princess Serena ang may pinakamagandang pace rating dito. De bandera din siya, kaya kung makikita ninyo, meron siyang maximum speed na 17.9 meters per second. Meters per second po yan. Kaya mas maliit dito kasi ito feet per second. Kaya magkaiba yung unit kasi yung method po ng pag-compute nito magkaibang principle. So kapag feet per second, ang ginagamit ko yung Sartin methodology na base sa fractions. So pahapyaw ko lang babanggitin, pero meron pong basehan yan, hindi basta lumalabas yung mga numero na yan. So again, kung i-arrange natin by running style, mauna talaga yung windstorm. Ngayon, ang aalamin natin kung sino ba yung makakahabol sa kanya o pwedeng lumampas. So isa sa pwedeng lumampas dyan, makakatapos ba yung windstorm? Palagay ko hindi, kasi masyadong mataas yung percent early niya. Actually, meron tayong tinatawag na par values, masyadong mataas ito. So ibig sabihin, sa experience ko sa paggamit ng software na to, magpe-fade out yan, aabutan yan. Kaya ang hahanapin natin, sinong banderista ang pwedeng umabot dyan. So si Princess Serena yung may pinakamaliit na speed points Pero kung makikita nyo, 17.9, kahit mauna yung twinkle toe sa kanya, pagka hiningan mo yan ng 54.7% early, 17.9 ang ibibigay. Kaya mataas na yung pace rating. Pit naman siya, naka-green naman pangilan siya. So and then naka-green din yung crash rating. Pang primera ko yan si Princess Serena. Tignan natin uli. Ngayon, yung best pace rating sa 1,200 meters, ang sinukat natin dun sa huling 6 na takbo niya, puro 1,200 meters din lang. Hindi natin kinonsider yung 1,400 or iba pang distance. Kaya kung maalala nyo yung best time na programa, kaya siya effective kasi kapag actually naging popular yun nung nagkaroon ng MetroTurf, yung best time na programa na yun. Kasi bakit?
Dahil kapag ka 1,200 meters, kailangan yung kabayo magaling talaga sa 1,200 meters. Hindi gaya nung 1,400, pag magaling sa 1,200 meters, i-convert niya sa 1,400 eh. Pero kung magaling ka sa 1,400, mahina ka sa 1,200, mahirap i-convert. Ibig sabihin, nahihirapan yung kabayo. Yung kabayo, hindi yung computation nahirapan yung kabayo na i-translate yun sa 1,200 meters kapag ka ang takbo 1,200 meters na. Kaya pamprimera din natin yan. Siya yung best sa 1,200 meters na distansya. Siya rin ang may pinakamataas na pace rating, kahit na hindi siya mauuna. Lalo na kapag ka pinilit siyang iuna yan. Kasi windstorm talaga mauna dyan, then jumbo, then yung sinag. Kaya palagay ko hindi ko na consider ba natin sinag. Tignan natin. So hindi maganda yung mga huling tinatakbo niya, although mataas yung kanyang aire, at saka mataas din yung pace rating niya, pangatlo. Pero mas kukunin ko si Twinkle Toes. So yan ang panigunda ko, si Twinkle Toes. So nakikita naman ninyo yung mga data eh. Yan lang maganda rito. Pwede kayong magdesisyon ng sarili ninyo, not necessarily na susundin nyo yung pagbasa ko, kasi baka kayo may nakikitang iba na hindi ko nakikita. Ngayon, kukuha tayo ng isang stalker o manggagaling sa gitna. Dito, kahit pangit yung last ni Buenabel, pag inarrange natin siya ng percent early, makikita nyo siya yung pinakamahina. Hindi pinakamahina, konti lang hingi mo. Ibig sabihin, konti lang ang apak mo sa silinyador. Kung kotse yan, mataas ang bigay, di ba? So humahatak agad. Kaya yan ang pangremate ko, yung numero 5. So punta tayo ngayon sa race number 3. Meron tayong 8 entries, 1,200 meters uli ang karera. Siya nga pala, meron kayong makikita dito ng mga summary ng statistics sa average rating. Ibig sabihin, kapag ka inarrange nyo by rating, iba nga pala yung average rating na to. Ito yung nakikita ninyo sa time card, sa baseline, sa morning line yata meron, tsaka sa pace analyzer. So dito, kapag ka inarrange natin ng pace rating, iba po yung pace rating nito dun sa average rating dito. Kasi bakit magkaiba? Yung nasa time card sa mga programa, yung nasa taas lang hindi yung nandito sa ibaba. Base pa yan sa time. So hindi ko in-update yan, yung pag-determine niya kung sino yung unang kabayong merong magandang best time. Halimbawa, ito yung best time dito kasama yung ibang distance, kasi dito sa 1,200 meter lang. Kaya makikita ninyo dito ang best time sa 1,200 meters 548, samantalang doon 853. Kasi ito base sa lahat ng distance at hindi base sa pace rating, katulad nung best PR. Pace rating, ibig sabihin ng PR, ito base sa time. Ganun din sa last run. Nga pala, pagka tinignan nyo mamaya yung programa natin, iba na yan, kasi hindi pa nga updated ito. Wala pa yung mga huling takbo dito. Kaya pag tinignan nyo itong last run, ikumpara nyo mamaya sa, halimbawa, dun sa nakikita nyo sa time card, iba yung makikita nyo dun sa makikita nyo ninyo dito. Kasi nagtitip ako, wala pa yung programa di ba? Kopya pa lang nga pero at least meron akong basehan. Kaya nga ayaw ko talaga mag-tip, isa totoo lang, kasi meron namang mga racing guides ang Horse Racing Philippines
mas latest yung data doon kaysa doon sa ipapakita ko dito. Pero marami lang kasing nagre-request na hindi naman sila makabili, walang GCash, 'di ba? Tsaka mas gusto nila yung nanonood sa YouTube, mas accessible, at tsaka hindi na nila kailangan mag-aral. Meron naman talagang ganun, 'di ba? Na nagtitiwala tayo dun sa nagbibigay ng tips sa atin. So okay naman 'yon kasi meron naman naglilibang lang. So dito, pag in-arrange uli natin by pace rating, average pace rating sa huling 6 runs. Remember, wala pa yung bagong takbo. Kung tumakbo ito nung nakaraang linggo, wala pa yon, di pa kasali yun. So siya yung pinakamataas, si The Price is Right. Pag in-arrange naman natin ng running style, mauna si Fortress. So di bandera pareho yan. Kaya ibig sabihin, yun yung minsan na overlook kasi natin yung pace, yung paano tatakbuhin yung karera. Minsan nalalyamado si Price is Right, bigla magtataka kayo, talo. Hindi nyo kasi alam na maiirehan yun o kaya malulutsa nga. Ika nga, nalulutsa. So yan po, malulutsa talaga ni Fortress kasi mas mataas yung kanyang speed points. Kahit mas mataas yung iron ni Price is Right, magkakaroon pa rin yan ng lutsahan kahit sandali lang. So depende kung sinong ipepwersa talaga, pero base dito halos pareho lang po yan. Dahil ito 53.8 ang hingi. So sabi natin, mas mababa, mas mataas. Ang hingi nito, mas mababa, mas mataas. So mas lamang ito, di ba? Kaya kukunin na natin yan, yung 5. Pero hindi rin natin pwede ialis na meron yung 1. Pang-apat yan sa best sa 1,200 meters. Yun nga lang, 92.9 siya yung una sa tinatakbo sa lately. Magaganda ang takbo, pit din. So talagang panguha din yan. Ngayon, kukunin niyo pa ba yung Sundance? Ako hindi ko na kukunin. Dito lang ako sa 2 kasi mababa po ang iron yan. Tsaka meron bang last surge yan? Tignan natin kung makakarimate. Pwede rin kasi maliit lang hingi niya di ba? So pwede rin niya makarimate. Kaya kung gusto niyo yung panersera, kung hindi pa kayo nadadala sa Sundance, ayan, pwede natin pantersera. So race number 4 ang susunod. Number 4 na po tayo. Dito parang nakikita ko parang mahirap tong karera na to Tsaka nga pala wala nang no bearing, no? Ibig sabihin back to normal tayo. Kaya inaasahan natin na gaya nung parang sikreto ko sa pagpili tinitignan ko lang yung class rating kung mataas, lalo na kung walang no bearing, o kung hindi no bearing pala, kung bearing races, ito lang tinitignan ko dyan tapos yung pace rating then yung latest kuha mo agad. Pagka no bearing kasi, kahit yung nasa mabababa nilabanan na nanalo. Pagka normal na, medyo madali. Pero ganun pa man, yung race number 4 talaga nahihirapan ako. Tingin ko pa lang kahit 2 yung de bandera, 2 lang sila, hindi mo pa rin mapili kung sino. Parehas ng galing yan Tingin ko lang parehas ng galing yan.
um, ang hindi mo lang talaga pipiliin dito yung metal strength kasi walang experience gaano yan sa 1,200 meters. Palagay ko mas magaling yan sa 1,400 meters dahil blanco walang nahagip yung computer po nagbibigay nan. Prinogram ko yan, hindi ko yan pinipili. Kaya yung pinapakita niyang data, lahat yan siya nag-compute, pati yan. Pati yung tip natin dun sa mga racing guides natin, puro computer generated yon na prinogram ko, pero iba-iba yung style ng pagpili, iba-ibang method. Yung iba nagagalingan sila dun sa tip ng speed and stamina. Yung time card naman ngayon, magaling din yung tip. Dati morning line ang pinipili nila, pero ngayon maganda naman yung morning line pagka binasa mo yung mga pace rating based na kasi yun yung morning line. Pero ang halos merong pinakamaraming data yung pace analyzer, kasi ang makikita naman ninyo doon puro best. Kasi pag magko-compare kayo ng galing, syempre kailangan ipagkumpara nyo yung pinakamagandang performance nila, kasi doon nyo malalaman kung ano yung hanggang saan yung kaya niya di ba? Kaya yung pace analyzer puro best run yon sa huling 6 na takbo based on pace rating. Kaya dito arrange muna natin ng pace rating. Ito ano na to meron na yan kita nyo naman yung percent early nya mababa pero mataas ang bigay. Kaya pang primera ko yung numero 3. Tsaka 20% jockey trainer combo si Alad Vincula. So ibig sabihin may 20% nang nanalo yung hinete dun sa trainer niya sa lahat ng kabayong tinitrain ng trainer na yon. Hindi lang kay King Wash. So ibig sabihin gamitin yung hinete na ito nung trainer ni King Wash sa mga kabayong palaban. Kaya meron tayong hint na yung kabayong yan palaban sa karerang ito. So unang pili natin yan, and then tignan natin kung sino mauna, Caraga and then Sentinel Node. Parehas ng mga performance lately, kaya lang ang layo kasi nung nung speed points, pero baliktad naman yung aire. Kaya hindi mo talaga mahuhulaan kung sinong magwawagi dyan sa banderahan na yan kahit ganyan ang discrepancy nung nung speed points. Kaya sabi ko nga nahihirapan ako dito. Babase ko na lang yan yung sa 1,000 meters 1,200 meters experience. Kaya panigunda ko kukuha dapat tayo ng bandera kasi stalker yung King Wash Ngayon dahil nga mahirap talaga siya, pangatlo ko yung Great Angie na maganda na yung tinakbo nung second to the last run niya. So tatlo, first pick numero 3, second pick Caraga Wonder, and third pick Great Angie. 5 na po tayo dito, biglang 1,400 meters. Kailangan papansinin po ninyo yan kasi iba yung handicapping ng 1.4 talaga dun sa 1,200. Lalo na kung nakatutok kayo sa projected time lang. Ngayon ang running style, mauna dalawa lang yung bandera dito, si Payday Lady at saka si Unafraid. Ang best time sa 1,400 yung kakapanalo lang na Make a Difference sakay ni J.A. Guse. Kaya nga lang parang ngayon pa lang sasakay sa trainer na yon kasi wala pang record wala So
o baka hindi lang nagkasya, pero wala talaga. Pag in-arrange natin yan dito, meron pa rin talaga siya. So pwede pa manalo ulit. Mataas oh. Maganda yung pace rating niya talaga kahit nung nakaraan. So 1-in-1A panguha pa rin yan, lalo na hindi na naman no bearing pala. Kaya labas pa rin yan. May posible bang manalo sa De Bandera? Tignan natin. Ako siguro meron di ba? 92 oh. Pero tingin ko madedehado yan, yung Pay the Lady. Malalaman natin mamaya pero mahirap masilip yan sa tingin ko lang kung wala kang ganitong data, si Pay the Lady. Pero tignan natin kung magpe-perform. Parang nakakagulat nga Last rating, may mataas din pala ang grupong pinanggalingan yan, dahil ang rating natin ngayon nasa lang 89. So galing sa mataas na grupo yan. Wala na ako nakikitang ibang magaling dito na pwedeng tumalo. Although si Bonnie Avenue maganda yung last run niya, kaya yan yung pangatlo natin. So first pick, numero 1, Make a Difference, and then Pay the Lady, number 8, and then Bonnie Avenue. Siya nga pala, yung pag hindi ko ngayon ko lang pinag-aaralan yan habang nagbibigay ako ng tip. Hindi ko pinag-aralan niya ng in advance. Kumbaga impromptu yung ginagawa natin. Binabasa lang po natin yung data na meron tayo ngayon. Kaya pinapaalala ko uli, hindi pa po kompleto ito. Mas kompleto yung sa ating mga racing guides. Dito sa race 6, parang mahirap din kasi. Nahirapan din ako sa arerang to, dahil puro magagaling yan diba? Runway 10, Money for Bipani. Nahihirapan talaga ako pagka maraming De Banderang magagaling. Nahihirapan talaga ako dyan. Pero ganun pa man, kailangan nating pumili ng mataas ang aire na may magandang percent early. Kaya sabi natin mas maliit yung percent early, or kapag ka nakadilaw mas maganda, tapos maganda ang aire. So mas maliit na percent early, ibig sabihin mas mahina ang apak sa gas, pero mas mabilis, mas matulin yung output, mas maganda. Kaya ina-arrange ko yan by percent early minsan, para makita ko na kagad kung sino yung lamang. Yan yung actually secret natin. Ito yung kung mas matipid ka sa gas pero mas matulin ka naman, di ba? Lamang ka na. Kaya pamprimera ko na yan sa bandera, yung numero 3. Yung susunod bang isang De Bandera, sino yung De Banderang isa? Runway 10, 17 points. Maliit lang tapos maganda pa, hindi ko nakukunin yan, di ba? Kaya kukuha tayo ng cancel na yan Kapag ka merong isang De Banderang magaling, hindi ka nakukuha dun, dapat magaling din. Parang wala na ako nakikita pa dun sa runway 10 tsaka AP factor di ba? Mataas talaga yun kaya kukuha tayo doon sa stalker at mga stayer. So
tinignan natin yung pace rating, si maasahan agad ang susunod, di ba? Kaya uno ako dyan. Dalawa na lang kukunin ko dyan. Huwag na natin pahirapin, dahil nakita naman natin, although pang tingin ko nga nung una mahirap, dyan lang ako sa numero 3 saka 1, maasahan. Dalawa lang ang pili ko dito sa race number 6. Race na 7 lang kasi karera natin ngayon 1,400 meters uli. Kaya tingnan natin agad kung sino ang pinakamagaling sa 1,400 meters. Sun Moon Lake de Bandera, maganda, di ba? Tapos Dremate agad kaya siguro madadalian na tayo dito. Tignan natin yung pace rating. Sun Moon Lake pa rin. Pang primera na natin yan. Hindi na natin pagtatagalin yan. Kaya lang yung latest Sky Magic, wala pa yan. Baywatch de Bandera din, cancel out na yan. Doon na tayo sa susunod titingin, diba? Hindi mo na kukunin yan. Magaling yung de Bandera na yun hindi na makakachamba yan. Hindi na makakachamba yan unless wala sa kondisyon yun, diba? Pero tignan natin, nasa kondisyon naman ewan lang natin sa kondisyon, sa koneksyon. Baka hindi naman siguro patatakbuhin yan kung may diferensya yan. So kukunin natin isa pa dyan. Kaya ako ito noong nakaraan walang ginawa solution. Tears of Joy. Kita mo naman si A.R. Ramos 50%. Ibig sabihin magandang pinapanalo nito doon sa trainer. Kaya Tears of Joy panigunda ko. Wala na, wag na natin pahirapin yan. Yan lang ako dyan. Sun Moon Lake tsaka Tears of Joy. So yan, maganda ang karera din kasi kung napagtatalo tayo ng mga no bearing, makakabawi na tayo ngayon. Tsaka para makapag-adjust din kayo dahil bukas Miyerkules may carry over, di ba? Para at least yung karera ngayong Martes maging parang practice nyo, dahil hindi na no bearing ulit back to normal. Kailangan makapanyo kung paano yung kalakaran kapag hindi na no bearing. Hindi nyo na dapat pahirapin yung karera, lalo na pag may data kayong ganito. Iwasang manghula, ganun. Tsaka wag din kagad maniniwala sa mga inside information kasi minsan talaga yung iba nakakaligaw. So sana magsitama po kayo at pipilitin natin na magbigay ulit ng mga tip kapag may karera. Salamat po.